Matapos magawang cornery ni Taekyang si Chulwo, ay umabot sa labas ng gate ang sigaw at mga hiyawan ng tao dahil sa napakagaling na ginawa ni Taekyang. Iniisip naman ng isang gwardiya na tila nagtatapos na ang laban sa loob. Kaya tinanong niya si Mujin kung sino kaya ang nanalo sa kanila. Inaantok na tumugon naman ng walang pag-aalinlangan si Mujin na malamang ang batang amo niya ang nanalo doon. Nagtataka naman ang isang gwardiya kung paano siya naging sigurado dito. Sapagkat ang kanilang tinutukoy na kaaway ni Taekyang ay ang kilalang Destruction Bloom Fist ng Plum Blossom Trio. Inihayag ni Mujin na nakakita na siya ng iba't ibang bagay habang sinusundan niya ang batang master. At ang tanging karapat-dapat lamang na makakatalo sa Destruction Bloom Fist ay ang kanyang batang Panginoon na si Jin Taekyang. Kaya tumawa ang gwardiya at nagtanong kung ibig ba sabihin nito na siya ay nasa kanyang panig. Sinambit naman ni Mujin na wala siya pinapanigan, sapagkat noong isang araw, nang hihingi ng pabor sa kanya ang batang master upang siya ay maging right hand niya. Ngunit bago pa man tapusin ni Mujin ang kanyang pagsasalaysay, ay bigla na lamang binara siya ng gwardiya at sinabihan na kung talaga bang tinutukoy niya ang ikatlong batang master. Dahil kung pakikinggan niya ang kanyang sinasabi, ay hindi ganun ang ugali ni Taekyang. At habang nakikipagtalo si Mujin sa isang gwardiya, ay bigla na lamang mayroong dumarating na tao patungo sa kanila. Pinagsabihan rin ni Mujin ang gwardiya na kung siya ba ay kanyang pinagdududahan, dahil halos buwis buhay ang ginugol niya ng magkasama sa kanilang batang master. Lahat ginawa niya para sa kanya at kahit sa pagkain ay magkasama sila. Samantala, dumating na sa kanilang harapan ang pangkat ng Southern Edge Sect o mas kilala sa Jongnan Sect, at dito ay kasama nila ang kanilang head elder. Sinabi ng head elder sa kanyang kasamahan na ito ay isang pagtitipon para sa mga pangkat ng Miriam, dahil dinig na dinig niya ang mga ingay nila mula dito. Nang ito ay mapansin ni Mujin, kaagad niyang kinuha ang kanyang sandata. Kung saan sinasabihan niya ang mga ito na sila ay tumigil sa kanilang paglalakad. Wika pa niya na siya ang team leader ng pamilya Jin sa Taiyuan. Inihayag rin niya na magpakilala sila at sabihin ang kanilang pakay. Sumagot ang matandang elder at sinabi na siya ang Tiger Swordsman ng sekta ng Jongnan. At siya ay naparito dahil gusto niyang makipagkita kay Jin Taekyang at Champang. Ikinabahala naman ni Mujin matapos malaman na sila ay mga nanggaling sa sekta ng Jongnan, kung saan ang mga yon ay isa sa mga pinakamalakas na sekta. Samantala, bumalik ang eksena sa loob ng entablado, kung saan ang nakasaksi na si Musong ay nagtataka at hindi makapaniwala sa ginawa ni Taekyang. Tinanong naman ni Wolwa kung paano yun nangyari. At ganun rin ang naging reaksyon ni Lady Lee Soul sa mga pangyayari. Nagugulat na itinanong ni Yunhyang si Musong kung paano ito nangyari. Sinusubukan niya sanang ipaliwanag ang mga nangyari, subalit siya ay nabubulol sa pagsasalita dahil hindi rin niya maipaliwanag ito ng mabuti. Sinabi rin niya sa kanyang sarili na ang ginawang pag-atake ni Taekyang ay hindi nahagilap ng kanyang sariling mga mata. Kung saan bigla na lamang nagpahayag si Champang na ito'y nangyari dahil sa sobrang bilis. Ikinabigla naman nilang lahat ang sinambit ni Champang sa kanila. Nagtanong si Musong kung ano ang ibig niyang sabihin sa sobrang bilis, kaya siya ay nakiusap sa kanyang master uncle na si Champang, kung maaari ba niyang ikwento ng mas detalyado kung anong klaseng martial arts ang kanyang ginamit doon. Isinalaysay ni Champang na ang natututunan ni Taekyang na teknik ay isang footwork at isang spear technique. Bagaman simple lang ito, pero kung titingnan nila ng maigi, ito ay isang praktikal. Ngunit inilahad rin niya na ang isa sa mga yon ay ang divine art. Kaya iyon ang nagpapalakas pa ng lalo sa kanya. Tumatawa si Champang na nagsalita na si Taekyang ay mas mabilis kumpara kay Chulwo. Kaagad niya namang kinuha ang dalawang dumplings at inihayag na sila ay magdiwang. Ngunit nagtataka naman ang kanyang mga kasamahan sa ganitong reaksyon ni Champang. Nagtataka naman si Musong na bigla na lamang nalampasan ni Taekyang ang sariling pisikal na limitasyon nang hindi humihingi ng tulong o gabay mula sa ibang martial artist. Kaya tinatanong nito ang kanyang sarili kung paano naging posible ito. Dahil dito, inihayag ni Musong kay Champang na ito ay napakalabo na mangyari. Ngunit kinontra ito ni Champang at sinabi sa kanya na ito ay posibleng mangyari para kay Taekyang. Dahil nagawa niyang mag-ensayo nang kasama siya sa isang beses, at doon ay nagawa niyang basahin at kontrahin ang pag-atake ng Northern Tiger Fist ng 2 araw lamang. Wika pa niya na kung nalaman sana ito ni Chulwo, ay malamang na nilabanan siya sana nito ng ibang galaw.
Iniisip ni Musong na kahit ang isang kinikilalang disipulo ng Mount Hua ay mangangailangan ng hindi bababa sa 1 taon upang matutunan ang Northern Tiger Feast. Ngunit pinagtataka niya na sa kaso ni Taekyang, nagawa lamang niya makita ang teknik na yon sa loob lamang ng 2 araw. At doon napagtanto ni Musong kung bakit gustong-gusto ni Champang manatili sa tabi ni Taekyang. Habang patuloy niyang pinagmamasdan si Taekyang sa loob ng entablado, naisip niya na mayroon rin palang isang halimaw na bata sa loob ng pamilya Jin sa Taiyuan. Samantala, nakadiin pa rin ang kahoy ni Taekyang sa kanyang leeg, kung saan tinatanong niya si Chulwo kung ayaw pa ba niyang sumuko kahit tusok-tusukin siya nito ng paulit-ulit. Sa puntong yun, nagbigay ng paumanhin si Musong kay Waikyang dahil sa kanilang pinapakita ng kawalang galang kanina. Tumugon naman si Waikyang na ito'y ayos lang. Sinabi rin ni Musong na siya at ang kanyang junior brother na si Chulwo ay maraming natutunan sa nangyari. At ngayon na nakita na nila kung sino ang nanalo, sa tingin niya ay maaari na nilang tapusin ang laban dito. Tumugon naman si Waikyang na sila ay magpatuloy na at tapusin na ito. Sumang-ayon naman si Musong sa kanya, subalit napag-isipan niya kung nainsulto ba sa kanya si Waikyang. Gayunpaman, narinig din niya na labis niyang pinahahalagahan ang kanyang bunsong kapatid. At dahil hinamon ni Chulwo ang isa sa kanyang mahal na kapatid sa harapan pa niya mismo, ay sa palagay niya nagdulot ito ng kaunting insulto sa kanya. Wika pa niya na palagi niyang ipinapaalala sa kanyang junior brother na si Chulwo na maging mapagkumbaba. Pero hindi niya ito nagawa para sa sarili niya. Napaubo naman si Waikyang at hindi nagsasalita, kung saan pinipigilan niya ang sarili na tumawa at magsaya ng todo dahil sa pagkapanalo ng kanyang kapatid. Kaya napasabi siya sa kanyang sarili na gumana rin ang kanyang pagpapanggap. Samantala, hindi rin inakala ni Waikyang na mananalo ang kanyang kapatid. Sa puntong yun, pinagpapalo ni Taekyang ang ulo ni Chulwo. Kung saan pinagsasabihan niya ito na ang pagiging mapanirang lakas ay kapaki-pakinabang lamang kung tatama ito sa kanyang kalaban gamit ang mabilis at eksaktong mga galaw. Tumugon naman si Chulwo kung paano siya naglakas loob na turuan siya kung paano lumaban. Namumula naman ang batok ni Chulwo dahil sa mga pagtatusok ni Taekyang dito. Kung saan pinapaalala sa kanya ni Taekyang kung hindi pa ba niya nakikita ang kanyang sitwasyon ngayon. Ilang sandali, inihayag ni Waikyang na ang nanalo sa laban ay si Jin Taekyang ng pamilya Jin. Wika pa niya na silang dalawa ay nagpakita ng magandang laban. Nagsalita naman si Chulwo kay Taekyang na siya ay kanyang papatayin sa oras na bumaba siya sa kanyang likod. Matapos ihayag ni Waikyang na siya ang nanalo, ay agad niyang itinapon ang kahoy, habang kinukutya ni Taekyang si Chulwo kung siya ba ay umiiyak. Nagpaalala ulit si Waikyang at nagtanong sa mga madla kung mayroon bang gusto umakyat para maghamon sa bida. Ngunit wala ni isa dito ang nagsalita sa kanila, kaya inanunsyo na niya na ang laban sa pagitan nila ay nagtatapos na. Matapos nito, bumabas si Taekyang sa kanyang likod. Habang si Chulwo naman ay nanginginig dahil sa pagkainis sa nangyari. At dito ay nabigla si Taekyang nang maramdaman niya na ang kamay ni Chulwo ay nakahawak sa kanyang braso. Kung saan inihayag niya sa bida na ang laban nila ay hindi pa natatapos. Binalaan naman siya ni Taekyang na siya ay huminto hanggang maaari. Sumigaw naman si Chulwo kung ang yun na ba ang huli niyang sasabihin, kasabay nito ay umatake siya ng direkta gamit ang kanyang kamao na mayroong bakal at lumiliyab ng chi. Ngunit sa kanyang hindi inaasahan ay nagawa ni Taekyang umiwas sa kanyang pag-atake. At dito ay binigyan niya ng isang counter-attack at sinuntok sa ulo si Chulwo. Gamit lamang ang buto sa kanyang kamao, nagawa ni Taekyang na iukit ang buto nito sa bungo ni Chulwo. Matapos niyang matamaan si Chulwo ay agad na bumagsak ito sa sahig ng nakadapa. Inihayag naman ni Taekyang na ang kanyang paalala kanina ay isang mautak na salita. Kaagad na nag-alerto ang sistema na ang kanyang quest kay Chulwo ay nagtatapos na. Pagkatapos nito, naghiyawan at nagsisigawan ang mga tao dahil sa pagkapanalo ni Taekyang, wika pa nila na ang Sleeping Dragon ng Shanxi ay nagawang pabagsakin ng Destruction Bloom Feast. Nag-notify ulit ang sistema na nakakuha siya ng napakalaking halaga ng experience bilang reward sa pagtatapos ng kanyang quest. Habang nagsisigawan ang lahat ng mga tao, tinanong ni Waikyang kung mayroon bang nagnanais na maghamon kay Jin Taekyang. Tumunog ang sistema na siya ay nag-level up ulit ng 2 beses. At habang hinahanda ng mga tauhan ang stretcher para kay Chulwo, ay agad na sinabi ni Waikyang na kung wala nang magtatangka pang maghamon,
ay ibibigay na niya ang official na nanagwagi sa paligsahang ito. Kung saan binanggit niya sa lahat na ang nagwagi ay ang sleeping dragon ng Shanxi na si Jin Taekyang. Tumunog ang sistema na siya ang huling nagwagi sa biglaang kaganapan ng kompetisyon sa sparring ng pamilya Jin sa Taiyuan. At dahil din dito, tumaas ang reputasyon ni Taekyang at nakakuha siya ng karagdagang experience points. Dito ay labis na namangha ang mga tao sa bida at sinisigaw ang kanyang palayaw na sleeping dragon ng Shanxi. At sila ay walang tigil na pumapalakpak kay Taekyang at sinisigaw ang pangalan ng pamilya Jin ng Taiyuan. Ngunit sa gitna ng kanilang masayang pagdiriwang, ay bigla na lamang pumasok sa eksena ang head elder ng Jongnan sect at sumigaw ng napakalakas, kasama ang kanyang pangkat na ininsulto ni Taekyang at Champang. Dahil sa sobrang lakas ng kanyang pagsigaw, ay nabulabog ang mga tao at ang iba naman ay nagtatakip ng kanilang tinga at yung iba naman ay nagsusuka dahil sa sobrang tindi ng boses ng head elder. Habang siya ay palakad-lakad sa gitna, sinambit niya na mas mabuti na ngayon dahil silang lahat ay nanahimik na. Sumasakit naman ang ulo ni Lady Lee So-wol dahil sa nangyari, kung saan siya ay pinayuhan ni Yunhyang na ito ay nangyayari lamang kung mayroon siyang mahina na internal energy. Kaya pinagsabihan niya ito na subukan niyang huminga ng mabagal. Sa oras na yon, huminto sa kanilang pagkain sina Wolwa at Musong at tumitingin sa matandang head elder na dumating. Iniisip naman ni Taekyang kung ano ang ginagawa ng matandang ito. At sa kanyang tingin, siya ay hindi naparito para lamang makipag-sparring sa kanya. Tumingin ang matanda sa bawat paligid, kung saan hinahanap niya ang mga binatilyo na ng insulto sa kanilang sekta. Kaya tinanong niya ang bida kung siya ba si Changpang o si Jin Taekyang. Napag-isipan ni Taekyang na magpanggap siya na isang mangmang dahil hindi niya alam ang sitwasyon ngayon. Kaya sinagot niya ang matanda na siya ay wala sa dalawang yon. Wika pa niya na hindi niya alam kung sino siya, pero sa tingin niya, nagkakamali lamang siya ng tinutukoy niyang tao. Sinabi rin ni Taekyang na hindi pa niya naririnig ang mga ganoong pangalan. Nang marinig nila ang naging pahayag ni Taekyang, ay agad silang nabigla sa mga kalokohan na sinasabi ng bida. Dahil dito, tinawag ng head elder ng Jongnan ang kanyang mga tauhan na sila ay lumapit sa kanya. Kung saan hawak nila si Mujin at tinutulak paabante sa harapan ni Taekyang. Nang makita ni Taekyang ang kanilang pagmumukha, napagtanto niya na ang isa sa kanila ay si Gang Ilyek kasama ang dalawang hangal na kasamahan niya na nanggaling sa Southern Edge sect o mas kilala bilang Jongnan sect. Samantala, nagkaroon ng mga pasa sa mukha si Mujin, kung saan siya ay humihingi ng tulong sa kanyang batang master. Kaagad naman nilang itinuro si Taekyang bilang salarin. Wika pa niya na siya talaga ang batang iyon na nang insulto sa sekta nila. Nagbigay naman ng makulit na pagmumukha si Taekyang at kinukutsa sila dahil nahuli siya nila na nagsisinungaling. Dahil dito, nagalit ang matandang head elder at umaapoy sa pagkainis sa bida, wika pa niya na ang batang ito ay di hamak na baliw na bastardo. Galit namang tinanong ni Taekyang si Mujin kung bakit palagi na lang siya binubugbog ng sobra. Sumagot naman si Mujin kung ano magagawa niya kung marami sila. Wika pa niya na siya ay mananalo sana kung naging one-on-one lang sana ang labanan, maliban na lang sa matandang halimaw na iyon. Dahil dito, galit na tinuro ni Mujin kay Taekyang kung nais ba niyang labanan ang isang iyon ng one-on-one. Sinipa naman siya ni Taekyang at pinagsabihan na pumagilid muna siya. Habang sumasakit ang puwet ni Mujin dahil sa sipa ni Taekyang. Bigla na lamang lumapit sa harapan sina Waikyang at Musong kasama rin si Changpang. Kung saan nagpapakilala si Waikyang sa matanda na siya ang batang pinuno ng pamilya Jin. Tinanong rin niya ang matandang elder kung pwede ba niyang tanungin ang pangalan niya. Pumasok sa usapan si Gang Ilyek at nagpakilala bilang isa sa mga trio ng swordsman ng Jongnan sect, at siya rin raw ay isang second-class disciple ng dakilang Jongnan sect at pamangkin ng Storm Sword Supreme na siya ring pinuno ng Jongnan sect. Nagulat naman at nabigla si Waikyang at Musong matapos marinig na ang mga taong ito ay nanggaling sa sekta ng Jongnan. Naiinis namang iniisip ni Taekyang na patuloy pa rin niyang ginagamit ang kanyang posisyon bilang pamangkin ng pinuno ng sekta. Wika pa niya na gusto niyang durugin ang bunganga ng lalaking iyon. Dito ay pinapakilala ni Gang Ilyek ang matanda bilang si Song Il, at siya ang head elder ng kanilang sekta. Kaagad naman nakilala ni Waikyang na ang matandang iyon ay ang Tiger Swordsman ng Jongnan sect. Kaya siya ay nagbibigay ng kanyang respeto sa matanda, tumugon rin si Musong ng taos pusong pagbibigay ng respeto kay Song Il.
Samantala sina Taekyang at Changpeng ay nagtataka kung sino sila. Nagtanong ang matandang elder kung siya ba ang first crane ng kilalang Mount Hua sect. Tumugon naman si Musong na ito'y totoo, pero sinabi niya na hindi siya karapat-dapat na tawagin sa palayaw na yon. Ininsulto naman siya ng head elder at sinabi na dapat lang, dahil hindi naman siya kalakasan tulad ng kanyang master noong kabataan niya. Sumagot si Musong na pagbubutihin pa niya ang kanyang sarili. Sinabi naman ng head elder na si Song Il na talagang magaling magsalita si Musong. Wika pa niya na kung ipinadala siya ng Heavenly Sword Sage dito, ay isa lang ang ibig sabihin nito. Dito ay kanyang tinuro ang batang si Changpeng at sinambit na siya ang disipulo ng Sword Saint. Masayang itinanong ni Changpeng kung kilala ba niya ang kanyang lolo. Nagbigay naman ng nakakatakot na aura ang head elder, kung saan inihayag niya kay Changpeng na kilalang kilala niya ang kanyang lolo. Wika pa niyang tanong kung paano niya hindi makikilala ang taong yon. Nagsalita naman si Taekyang kay Changpeng na mukhang mayroon silang masamang relasyon ng kanyang lolo. Tinawag ni Waikyang ang pansin ng head elder na si Song Il, wika pa niya kung maaari ba niyang itanong ang layunin ng pagbisita nila dito. Tumugon ang head elder na siya ay naparito dahil mayroon siyang utang na dapat sisingilin. Isang utang na dapat singilin dahil sa paglakas loob na pagtawanan ang disipulo ng dakilang Jongnan sect. Kung saan pinapakita ni Gang Ilyek ang tinamong injury niya sa kamay dahil sa kagagawan ni Changpeng. Wika pa niya na ito ang sugat na ipinasakit sa kanya ng lalaking iyon nang siya'y inimbitahan sa Changsan Imperial Residence. Sinambit rin niya na ipinakita niya ito sa isang manggagamot at sinabi niyang kakailanganin niya raw ng hindi bababa sa kalahating taon upang magpagaling. Nagtataka naman si Changpeng sa akusasyon ng lalaki sa kanya, wika pa niya na hindi naman siya naglabas ng totoong lakas sa kanya. Tinanong rin niya kung totoo ba talaga na nagkaroon siya ng injury dahil doon. Tumugon naman ng may galit si Gang Ilyek at sinabi na siya raw ay lihim na inatake ni Changpeng dahilan na siya ay magkaroon ng ganitong sugat. Minura naman siya ni Taekyang at sinabihan na sinungaling, wika pa niya na siya ang nanguna dahil sinunggaban niya ang kamay ni Changpeng kaya nakuha niya ang injury na yon. Kaagad namang sinigawan ni Gang Ilyek si Taekyang at sinabihan na siya ay tumahimik. Wika pa niya na kung iisipin niya na kung paano nila pinagtawanan ang kanilang sekta, ay hindi sila magbibigay ng awa sa kanila kahit pa man na pagpaputol-putulin siya nila. Hindi naman nagustuhan ni Waikyang ang naging pahayag niya tungkol sa kanyang kapatid, kung saan binalaan niya si Gang Ilyek kung gagawin ba niya yon sa kanyang bunsong kapatid. Sinabi naman ni Musong na mag-ingat siya sa mga salita niya, dahil kahit sila'y mula sa magkaibang sekta, nararapat na igalang pera nila ang ranggo sa loob ng Murem. Tinanong rin niya kung paano niya nagawang sabihin ang mga bagay na yon. Nagsalita ang matanda na ito ay mabuti, dahil nabanggit nila na dapat nilang sundin kung ano ang nararapat na ranggo sa kanila. Dahil siya ang nakatatandang kapatid ng kanilang leader ng sekta, ang Storm Sword Supreme. At iyon ay maglalagay sa kanya sa parehong antas ng Heavenly Sword Sage ng Mount Hua sect. Seryosong tinanong niya ang mga ito kung nagkakamali ba siya sa kanyang sinasabi. Nagsalita naman si Musong sa kanyang isip na dapat sana hindi na niya binanggit ang mga ganoong bagay. Naramdaman naman ni Waikyang ang matinding tensyon sa pagitan nila sa oras na yon. Samantala, iniisip pa din ni Changpeng na hindi talaga siya gumamit ng lakas noong hinawakan niya ang kamay ng lalaking iyon. Tinatanong naman ni Taekyang sa kanyang isip kung pinaplano ba ng matanda na gamitin ang kanyang mas mataas na ranggo sa kanila. Sinabi ng head elder na si Song Il na siya ay maghahain ng opisyal na reklamo laban sa Mount Hua sect dahil sa nangyaring ito. Kaya binalaan niya na huwag nilang akalain na sila ay makakalusot sa batas. Ngunit, pinalaki ni Gang Ilyek ang problema at sinabi sa head elder na hindi nakikialam ang gobyerno at ang Murem sa bawat isa. At bukod pa rito, ang mga opisyal ng gobyerno na naruroon ay magiliw sa kanila. Kaya nag-aalala siya na baka magsinungaling sila at paboran sila ng mga ito. Sumang-ayon naman si Waikyang na tama rin ang kanyang pahayag. Kaya maghahanap sila ng mga hakbang upang ayusin ito kasama na doon ang kanilang pamilya. Iniisip naman ni Taekyang na sobrang nakakatawa ang mga bagay na ito, at talagang tinutuloy nila ang palabas na ito. Ngunit sa hindi inaasahan, bigla na lamang inihayag ng matandang head elder na si Song Il at idinedeklara niya na ang sekta ng pamilya Jin ay dapat na magsara hanggat hindi siya nagpapadala ng tao na maaari sila magbukas ng kanilang gate. Nabigla naman si Waikyang sa biglaan na pahayag ng matanda,
Kung saan sumagot si Wei Qiang na ang kanyang utos ay hindi katanggap-tanggap. Nababahala naman si Taekyang na ang bagay na yon ay isang kalokohan at hindi sapat ang rason upang gawin ito sa kanilang pamilya. Pumuputok ang ugat niya sa noo na nagpapahayag sa matanda na kung paano niya maihihiling yun kung hindi pa nila nalalaman ang tunay na nangyari. Wika niyang tanong kung ganito ba talaga kumilos ang isa sa 10 dakilang sekta. Dahil dito, tumanggi si Wei Qiang na tanggapin ang kanyang kahilingan ng matanda na sila ay magsasarado ng gate. Tumugon naman ang head elder na wala naman siyang paki kung hindi niya tatanggapin ang kanyang utos. Kasabay nito, nagsisimula ng magliyab ang kanyang chi sa mga paa ng matanda. Kaagad naman napansin ni Wei Qiang ang biglaan na pagkilos ng matandang elder na nagbigay gulat sa kanya. Sa puntong yon, sumiklab at binalot ng matinding pulang aura ng chi ang head elder na si Song Il. Siya ay nagbabala na kung hindi nila tinatanggap ang kanyang utos, ay ano pa nga ba ang dapat nilang gawin kapag sila ay tumatanggi sa kanya? Iniisip ni Taekyang na dahil lamang sa pamamahiya niya sa kanila ng kaunti, ay gusto na nilang ipasara ang pamilya nila dahil lamang doon. Kaya galit na inihayag ni Taekyang sa kanyang sarili kung sino ba siya para hilingin yun sa iba. At talaga namang nararamdaman niya ang matinding enerhiya mula sa kanya. Pero kung lalaban ang lahat ng nandito ngayon, ay tiyak na matatalo nila ang isang matandang lalaki na ito. Ngunit napansin rin ni Taekyang na wala ni isa ang nagnanais na kumilos. Kaya tinatanong niya sa kanyang sarili kung ganun ba kahalaga ang pang-itaas na antas na kahit ang pagiging bahagi ng Mount Hua sect sa 10 dakilang sekta ay hindi makapagpatuloy ng aksyon. Nakita rin ni Taekyang kung paano nagtitimpi sa galit ang kanyang kapatid, na halos dumudugo na ang kamay sa sobrang higpit ng paghawak niya sa kanyang kamao. Kaya tinatanong ni Taekyang kung hahayaan na lamang ba nila na apihin sila ng mga ito at tumayo na lamang na walang ginagawa. Sinasabi ni Taekyang sa kanyang sarili na pare-pareho din pala ang sitwasyon dito at sa totoong mundo. Dahil doon ay minamaliit ka kung hindi ka mayaman, tinitingnan kang mababa kung wala kang matibay na koneksyon. At nilalait ka kung wala kang talento. At ang mga nasa kapangyarihan ay kayang gawing katotohanan ang mga kasinungalingan at gawing kasinungalingan naman ang mga katotohanan. Wika pa niya na pinipiga at pinapaluhod nila ang mga mahihina. Kung saan iniisip ng mga taong yon na natural lang yon para sa kanila at hindi nila yon pinahahalagahan. Galit na kini-question ni Taekyang ang kanyang sarili na sapat na ang mga karanasan na kanyang dinanas sa realidad na ito. Iniisip rin niya na sa simula, nangyari ito dahil sa kanyang kagagawan. At habang siya'y naiinis at nagmumukhang inutil, ay wala man lang siya magagawa sa ganitong sitwasyon. Kaya nagtatanong siya sa kanyang sarili kung ito ba talaga ang natural na takbo ng mundo. At sa hindi inaasahan ng lahat, napuno ng galit si Taekyang at sumigaw sa kanilang harapan na mga putang ina at bastardo. Dahil dito, nabigla ang mga grupo ng Jongnan sect pati na rin ang kanyang nakatatandang kapatid na si Wei Qiang. Ikinabigla rin ito ni Changpeng at Musong pati na rin sina Wolwa at Yunhyang sa biglaan na pagmumura ni Taekyang. Sa puntong yun, tinanong siya ulit ng matandang head elder ng Jongnan sect kung ano ang kanyang sinasabi. Sumagot naman si Taekyang kung siya ba ay bingi para hindi niya maintindihan ang kanyang sinabi. Dito ay inuulit ni Taekyang na pagmumurahin silang lahat at binigkas ang malutong na mga putang ina niyo. Dagdag pa niya na punong-puno na siya sa mga kalokohan nila at pagmamaliit ng kanilang sekta. Nagbigay rin siya ng 2 fuck you sa kanyang mga kamay. Iniisip rin ni Taekyang na hindi na niya kayang magpigil pa. At wala siyang pakialam kung pag-usapan siya nila at sabihing wala siyang isip o isang batang immature. Sinasabi rin niya sa kanyang sarili na ang lahat ng mga hindi mabilang na kahihiyang naranasan niya sa tunay na buhay ay hindi na niya hahayaan na mangyari dito sa Miriam. Dito ay tinawag niya ang kanyang nakatatandang kapatid. At nang siya ay tumingin kay Wei Qiang, ay bigla siya nagulat at natakot sa seryoso at tila galit na pagmumukha ni Wei Qiang. Kaagad naman siya nagbigay ng paumanhin sa kanyang kapatid. Sinabi rin niya na alam niyang dapat rin siya magpigil kahit na puro kalokohan lang ang ginagawa nila at pagmamaliit. Pero inihayag niya na nagpapatuloy lang ito na lumalala. At parang lumampas na sila sa hangganan, kaya't hindi na niya talaga nakaya na napigilan pa ang sarili niya. Tinawag naman ni Wei Qiang ang pangalan ni Taekyang nang may galit at pagkainis sa kanyang kapatid. At doon ay pumikit ng mga mata si Wei Qiang at huminga ng malalim upang maging kalmado. Sa puntong yon,
Hinawakan niya ang buhok ni Taekyang at sinambit na kahit siya mismo ay naiinis rin daw sa mga kabulastugan na kanilang ginagawa. Nagtatawanan ang dalawang magkapatid at nag-uusap na mukhang maganda ang ginawa nila at nakakagaan sa loob. Samantala si Changpeng ay sumasabay rin sa tawa at si Musong naman ay nanginginig sa ginawa ng magkapatid. Tinanong naman ni Wei Qiang ang kanyang kapatid kung ano na ngayon ang kanilang gagawin. Tumugon naman ang tumatawa si Taekyang na hindi rin niya alam kung ano ang gagawin. Kasabay nito, nag-uumapaw na sa galit ang matandang head elder ng Jongnan sect, kung saan sinasabi niya na sila ay mga bastardo. Sa oras na yon, hinatak ng matanda ang kanyang sandata at nagtatanong sa kanila kung sila ba ay nagnanais ng kanilang kamatayan. At sa kanyang paghihimutok ng galit, inihayag niya sa kanila na sila ay papatayin niyang lahat. Kaagad namang napansin nila ni Wei Qiang at Taekyang ang sinasabi ng matanda. Dito ay binabalaan niya si Taekyang na siya ngayon ang uunahin niyang papatayin sa kanilang lahat. Nang ito ay marinig ni Taekyang, siya ay nabahala para sa kanyang sarili. Ngunit habang nagsasagawa ng pag-atake ang matandang head elder ng Jongnan sect, ay agad na hinarang ito ni Wei Qiang at sinabihan ang kanyang kapatid na siya ay tumabi. Nang siya ay nasa kalagitnaan ng kanyang pag-atake, ay bigla na lamang narinig ng lahat ang isang boses. Kung saan nagsasalita ito na kung papatayin niya si Taekyang siya ay mamamatay rin. Iniisip ng matandang head elder na ito ay isang kasanayan na tinatawag na all-round sound transmission. Samantala, ang boses na ito ay paulit-ulit na bumibigkas sa paligid, kung saan binabalaan siya na papatayin rin siya nito kapag ginalaw niya si Taekyang. Nagtataka naman si Wei Qiang at Musong kung kaninong boses kaya ang nagsasalita sa paligid at saan ito nanggaling. Sumigaw ng matindi ang matandang head elder sa boses na kanyang narinig na kung sino siya at kung ano ang kanyang pagkatao. Pinaalalahanan rin niya na ipakita niya ang kanyang totoong sarili sa kanya. Nagkatinginan naman sina Taekyang at Changpeng sa kanilang narinig at nasaksihan, sapagkat ang boses na iyon ay pamilyar sa kanila. Kung saan nakangiti si Taekyang sa mga oras na iyon. At dito ay kanyang inihayag na ang taong iyon ay dumating na.